Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas, si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Hindi naman napakayaman ni Auxilia, ngunit hindi humihinto sa pagtulong sa mga proyekto ng simbahan. Hindi lang siya nagbibigay ng donasyon, sumasama rin sa kura paroko kung ito ay magdaraos ng misa ng isang malayong pook na sakop ng kanyang parokya. Marami ang mga babae na naglilingkod sa simbahan. May tumutulong bilang lector, tagabigay ng komunyon, maging altar server. Sa ating ebanghelyo, kasama ni Jesus ang mga babae sa kanyang misyon. Sa simula pa lang, binigyan na ng importansya ang mga kababaihan. Kahit sa ating lipunan, marami ang mga babae na hawak ang malaking responsibilidad. Ngunit marami pa rin mga krimen na ginagawa sa kanila, gaya ng mga human trafficking at paggamit sa kanila sa mga kalaswaan. Pinapakita ni Jesus na ang komunidad noon ng mga sumasampalataya ay binubuo rin ng mga babaeng masigasig, masipag sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Nagagawa nila ito sapagkat sila ay tumatanggap rin ng awa at pagmamahal ng Diyos. At bilang pasasalamat sa Diyos, binahagi rin nila ang panahon, mga ari-arian sa iba. Kaya hindi ayon sa pagkababae o pagkalalaki ang ikinabubuti ng isang gawain. Kapwa sila tao at magkapantay sila at magkatuwang. Paano ko maitataguyod ang pagkapantay ng babae at lalaki?